Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Ilang araw na lang, Pasko na. At kung titignan natin ang ating korona ng Adbyento, 4 na kandila na ang may sindi, talagang halos hindi na mapipigilan, malapit na ang Pasko. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong si Elizabeth, matapos na siya ay batiin ni Maria, siya ay napuspos ng Espiritu Santo. At nasabi niya kay Maria, "Mapalad ka sapagkat nanalig ka na matutupad sa iyo ang ipinasabi ng Panginoon." Itong bahaging ito ng mga salita na binitiwan ni Elizabeth ay napakagandang pagnilayan sapagkat dito ipinapaunawa sa atin kung sino sa mata ng Diyos ang matatawag nating mapalad. At dito sa bahaging ito sinasabi, mapalad si Maria, hindi dahil sa siya ay kinikilala bilang ina ng anak ng Diyos, hindi lamang dahil sa ang kanyang esposo ay si Jose, hindi lamang sa dahil napakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Sa pagkapuspos ng Espiritu Santo ni Elizabeth, nasabi niya ang dahilan kung bakit dapat tawaging mapalad si Maria. At malinaw ang sabi ni Elizabeth, "Mapalad ka, Maria, sapagkat nanalig ka, naniwala ka na mangyayari ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mahalaga itong pananalig na ito ni Maria, sapagkat kung tutuusin, noong ibinalita sa kanya ng anghel na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasan, hindi niya ito naiintindihan. Di ba? Batang-bata pa noon si Maria. Halos hindi pa talaga niya alam kung ano-ano yung mga nangyayari sa paligid. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi man niya lubos na nauunawaan ang kung ano ang ibinalita sa kanya ng anghel. Nagtiwala siya sa Diyos. Nanalig siya sa sinabi ng anghel na matutupad ang lahat ayon sa ipinasabi ng Panginoon. Ang tawag dito, pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay naniniwala ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Naniniwala ako sa mga bagay na para bang sa aking limitadong kaisipan ang hirap kong isipin na mangyayari. Nananalig ako na matutupad ang ipinasasabi sa akin ng Panginoon. Iyan ang pananampalataya mayroon si Maria. At dito sa bahaging ito ng Ebanghelyo, magandang pagnilayan natin ang naging mga salitang binitiwan ni Elizabeth at kung papaano niyang nasabi na mapalad itong si Maria. Kaya hindi na kailangan na tayo ay maging mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya, may sinasabi sa buhay para sabihin ng iba, mapalad yung taong iyan. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang tunay na mapalad ay yung marunong makinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos at kayang paniwalaan ang lahat ng ito kahit na sa kanyang palagay papaano ito mangyayari. Pananampalataya ang kailangan upang tayo'y maging mapalad sa harapan ng Diyos.
Katulad ba ng ating inang si Maria, kaya rin ba nating maniwala sa salita ng Diyos sa atin? Di ba kung minsan ipinapahayag ang salita ng Diyos at para bang pakiramdam natin, bakit ganon? Parang para sa akin yung sinasabi. Bakit patungkol sa akin yung binasa? Bakit parang ako yata yung pinapatamaan? May mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay sadyang para sa iyo, para sa akin, na dahil para sa akin, hindi ko man ito matanggap, hindi ko man ito mapaniwalaan, kinakailangan hingin ko sa Diyos ang biyaya na maunawaan at matanggap ko ang biyayang ito. Kay Maria, malaya, buong puso niyang tinanggap ang salita. Mapalad ka sapagkat nanalig ka na matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya totoong-totoo yung mas naunang sinabi ni Elizabeth matapos siyang mapuspos ng Espiritu Santo. Aba, Maria, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. At nagpatuloy pa si Elizabeth sa kanyang litanya, di ba? Sinabi niya, sino ba naman ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Kaya dito sa pangyayaring ito, malinaw na ang sanggol na nasa sinapupunan ni Elizabeth ay nakakilala kung sino ba itong nasa tiyan ni Maria. Na kahit siya'y nandoroon sa sinapupunan ng kanyang ina, itong sanggol na ito, malakas yung pakiramdam. Ang dumating at bumati sa aking ina ay ang aking magiging Panginoon. Kaya talagang iba kapag hahayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Iba talaga ang mangyayari kapag magpapaubaya tayo sa kung ano ang gusto at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya matuto tayo sa halimbawa ni Maria. Matuto tayo sa kanyang pagiging mapalad, hindi dahil sa mga material na bagay. Mapalad siya sapagkat nanalig siya sa salita ng Diyos. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Naniniwala ba tayo sa salitang ito ng Diyos? Katulad ba ni Maria, tayo ba ay talagang naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng salita na ipinahayag sa misa? Kaya mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang biyaya na tunay tayong makapakinig sa Kanyang salita, maging sensitibo sa bawat pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At sa ganitong paraan, sumampalataya at manalig at katulad ni Maria, matawag din na mapalad. Amen.